na ito para ho maliwanagan ng mga nangyayari sa atin, makikinig po si Pastor. Yun naman ho ang panahon ko ngayon, makinig sa inyo lahat. Maaaring ng mga nagdaang panahon naman, puro ako nagsasalita. Hayaan nyo naman ako naman na manahimik na kayo naman na mapakinggan ko. Patas po ba yun? Ayan. Mamaya ho, yung gusto lang mo maiwan para ho makipag-usap sa akin. Ano? Maaaring yung iba ho, alam na ho mga nangyayari. Nung nakaraang linggo, matindi labanan namin, lalo na sa pamilya namin. Pero ho, hindi nagtagumpay ang kaaway. Amen o? Ang sabi ng Panginoon nung linggo, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Tulad ni Job. Sabi ni Job, kaginawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati ang kahirapan? Hindi porke may sakit ka, hindi ka mahal ng Diyos. Tama? Hindi porke wala kang pera, hindi ka mahal ng Diyos. Sinungaling si Satanas. Wala ka lang pera dahil maaaring wala kang trabaho. O maaaring may tinuturo sa'yo. Maaaring may sakit ka, ulitin ko lang, hindi dahil hindi ka mahal ni Lord, maaaring may sakit ka dahil maaaring may itinuturo sa'yo ang Diyos. Ako noong nakaraang araw, dahil suga pa po ako sa soft drinks. Sino dito yung mahilig sa soft drinks? Ang grabe ho, isang araw, nakaubos ako ng 5 o 6 na soft drinks. Pag uwi ko ng bahay, sobrang lagtutay ako. Tapos may pinanood pa sa akin yung ate ko, ito yung mangyayari sa baga mo. Lalo ako humina. Nakakatuwa yung ate namin. Magaling sa magpalakas. Soft drinks, nilagay yung atay, binuhusan ni soft drinks, mga ilang siguro oras, binaba doon sa Tupperware ho, pagkatapos lusaw na yung baga. Nakakalakas. Sabi ko, Lord, para akong nanghina kasi sobra ba naman? Konting kibot, soft drinks. Kaya minsan maganda li walang pera. Sabi ko sa asawa ko, minsan maganda li walang pera. Wala kang pambili. Yung mga pambili, arurot agad dyan. Tama ho? Minsan inaalaw ng Diyos sa mga bagay na pangit para tayo din ho ay matuto. Amen? Kaginawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati mga kahirapan? Mga kapatid, yung mga pagsubok na kinaharap natin, maaaring hindi galing sa Diyos, pero pinayagan ng Diyos para tayo tumapang. Tingnan nyo kung gaano katatapang yung katabi mo. Hindi mo yan makakanti kasi matapang yan. Kaya nga nandito yan kasi matapang yan. Napagtagumpayan niya yung pagsubok na kinaharap niya. Amen o? Sa masama at sa mabuting pangyayari, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Yan ang hindi kayang gawin ng mga taong walang Kristo sa puso. Kapag may problema sila, ano ang tanong agad nila? Natapos na ang botohan. Ano sabi ng mga, hindi ko pwede siguro pangalanan yung pink. Ang dami nila. Sabi nung isa, Panginoon, maniniwala ako sa iyo may Diyos kung papanalunin mo siya. Natalo, walang Diyos. Sabi nung iba naman, sabi ko na nga ba lugi ako sa kakapray ko, wala naman palang Diyos. May isa pa, nagmura pa yung isa. Sabi niya, PI, wala talagang Diyos. Bakit nakabase? Tandaan nyo, hindi tayo ang Diyos, siya ang Diyos. Ibig sabihin, siya ang pumili niya, nanalo. At ano ang karapatan natin at ano ang ating obligasyon sa nanalo? Ipag-pray natin siya, huwag kayong mag-rally. Baka makita natin isang araw sa television, nag-rally yung ibang kapatid natin. Resign, resign. Wala ka nang magagawa, nanalo na siya. Ano magagawa natin mga anak ng Diyos? Ipag-pray siya. Nang magkaroon siya ng tamang unawa, matakot siya sa Diyos at gawin niya yung tama. Amen? Yun na lang ang magagawa natin. At magpasakop sa Kanya. Alam ko, iba-iba ang binoto natin, pero nanalo ho yan kasi yan ang gusto ng Diyos. Pastor, ayaw ko yan. Tandaan mo, hindi ikaw ang Diyos. Amen? Malinaw? Amen. Diyos ang pumili ka. Sa masama at sa mabuting pangyayari, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Ito ang sabi sa Thessalonica, chapter 5, verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Wow. Pastor, sa bahay ngayon ay kawalan. Kapatid, inuulit ko sa iyo, kapag kawalan ang nangyayari sa iyo, ulitin ko lang, yung kawalan na yan ay kailangan mo rin ipagpasalamat sa Diyos dahil sa panahon na tumugon ng Diyos, hindi lang magkakaroon ka, kundi dodoblihin pa ng Diyos yan. Si Job kanina pinag-aaralan natin, isang taong nawalan ng lahat ng bagay, talagang nawala sa kanya lahat ng bagay. Pero malinaw kay Job na hindi dapat nagpapasalamat sa Diyos sa panahon lang na mayroon ka, kundi kahit sa wala ka, kailangan magpasalamat ka sa Diyos. Kaya kami nung nakaraang araw, tuloy-tuloy ang mga pagsubok, nagkaroon pa ng sakit yung anak ko. Sabi ko, Lord, isa lang ang binaon sa akin ng Diyos noong linggo, anak, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa akin, sabi ng Diyos. May sakit ang anak ko, sabi ko, Lord, salamat. Pagpunta namin doon sa ospital, yung anak mo, ang sakit, walang kagalingan. Grabe. Kakabahan ka? Siyempre.
Pero dahil nagpasalamat ako sa Panginoon, sabi ng doktor, yung sakit niya ho na bakterya, wala ho yung gamot. Pero kusa yan nalulusaw. Eh kung nag-hysterical ka na agad doon, nasuntok mo yung doktor, walang gamot. Yung iba nag-hysterical. Tinanong ko yung asawa ko, baka mag-hysterical eh. Masampal. Di ba napag-aralan natin noong linggo, mayroong may sakit, na tinaningan ng doktor na 2 buwan na lang ang buhay mo, nakalimutan niya mamatay, 2 years siya naglipod sa Panginoon, nakalimutan niya mamatay. Ano nangyari sa kanya? Bumalik siya doon sa doktor, patay na yung doktor na nagtaning sa kanya. Naalala ko agad, sabi ko, Lord, salamat. Yung sakit ko ng anak namin ay bakterya na nakukuha ko sa tubig gripo. Ang anak namin pag naliligo, iniinom yung nililigo niya. Gano'n siya katibay. Bumigay yung katawan. Sabi ko, anak, ayusin mo na ang sarili mo. Wala daw gamot yan. Pero sabi ng doktor, malulusaw yan within 5 days. At ngayon, lusaw na. Walang tatagal na bakterya sa tiyan ng anak ng Diyos na nagpipray. May sakit ba? Sino may sakit dito? Lulusawin niya ng Diyos kung maniniwala ka sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. Hindi doktor. Sabi, alam niyo, ang pinaka-reseta lang doon sa gamot, na hindi walang gamot daw, tubig lang. Tubig, kung wala kang pambili, tubig lang, lagyan mo ng asin, asukal na pareho ang dami. Tapos, yung problema. Walang gastos. Mabait yung doktor. Siguro nahalata ng doktor, baka masapok ako dito eh. Mabait yung doktor. Okay o? Yaon ang ibig ng Diyos na magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Pastor, marami akong problema ngayon. Kapatid, magpasalamat ka sa Diyos, pinapatibay ka lang ng Diyos. Amen. Okay o, ang mensahe natin sa oras na ito ay patungkol sa ang mga taong para sa Diyos. Amen. Pakitingin nga ako ng katabi mo kung yan na ba ay talagang, Diba, sarap sa pakiramdam. Ngayon, sisiguraduhin natin na yung mga nakakatabi natin, yung nakikita natin, ay talagang para na sa Diyos. At may mga paraan para ma-describe kung talaga sila ay sa Diyos na. Sabi dito, natanong mo na ba ang iyong sarili kung talaga bang sa Diyos ka na ba talaga? Kasi ikaw mismo ang makakasagot kung talaga bang sa Diyos ka na. Yung salitang sa Diyos ka na ay katumbas ng salitang ligtas ka na ba talaga? Sa tingin nyo, sino dito yung malakas na loob na magsasabing, Pastor, ligtas na ako? Ligtas na ho ba kayo? Yun ho, may mga confidence, ibig sabihin sure na sila. Lalo hong masisiguro ninyo ngayong araw na ito na ligtas ka na kapag ito hong mga palatandaan ay meron ka. Okay, unahin na natin. Narito ang ilang palatandaan na dapat nating malaman kung talaga bang sa Diyos na ang isang tao. Okay, so titignan natin, no? Una, sabi dito, ang mga taong para sa Diyos ay una, tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yun ang pinaka-basic na natin na paraan para malaman na ang isang tao ay para sa Diyos. Una mo malalaman, tumatawag sa Panginoon. Pero hindi natapos din yung sentence. Mayroon pang at. Hindi porke tumatawag ang isang tao sa Panginoon, ay, Pastor, tumatawag sa Panginoon yung nanay at tatay ko. Ay, sa Panginoon na sila, ligtas na sila. Maliho, kasi may karugtong. Ang mga taong para talaga sa Diyos, tumatawag sa pangalan ng Panginoon at nananalig ng buong puso sa Diyos. Amen po ba? Pastor, tumatawag ako sa Panginoon. Kapatid, kung tumatawag ka lang sa Panginoon, pero ang layo ng puso mo sa Kanya, hindi sure ang kaligtasan. Okay, Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ano sabi? Maliligtas ka. Napakalinaw. Kailangan tumatawag ka sa Panginoon, pero samahan mo naman ang puso. Kailangan may pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga sa simbahan natin, pag mayroon tayo mga bisita, pinag-pray mo namin. Si Nanay Judith ay, tama mo ba? Nanay Judith, nakasama ko na yan sa Bible study, at siya personal niyang tinanggap si Jesus at umamin siyang kailangan niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Ganon kasarap ang pakiramdam pag umaamin ka sa Diyos na kailangan mo siya. Kasi bakit? Mas magaling siya. At mas malakas siya kaysa sa atin. Ang tunay hong mga sa Diyos ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon at nananalig siya ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas siya. Balikan ko lang. So, tumatawag, ibig sabihin yan yung mga taong tumanggap kay Jesus. Ang simbahan natin sa lugar na ito ay sinisigurado na lahat ng mga kapatiran ay tumanggap kay Jesus. Amen. Pag sinabing tumanggap si Jesus, hindi mo lang pinapasok si Jesus sa iyong puso, ginawa mo siyang Panginoon. Siya ang masusunod sa buhay mo. Ibig sabihin, ganun din dapat ang makita sa bahay.
Siyempre, yung nakatira sa bahay ay Kristiyano, dapat ang makita sa bahay ay Kristiyano din. Tama po ba? Sila yung mga taong tumanggap kay Jesus at sila yung mga taong nanampalataya ng lubos sa Diyos. Ulitin ko lang mga kapatid, marami pa tayong mga pagdaraan ng pagsubok, pero dahil si Jesus ay tinuruan na tayo ng paraan para magtagumpay, mananatili kang matatag. Amen. Purihin ang Diyos. Pangalawang palatandaan na ang isang tao ay para sa Diyos, siya ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon at sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Ayan. Diyan ko ipapasok ang aking sarili bilang pastor. Alam niyo, bilang pastor, mahirap magpasya dahil bakit to? May mga pasya pastor na parang hindi mo natin gusto. Pero ulitin ko lang mga kapatid, mas masusunod ang Diyos sa buhay natin kasi siya yung Panginoon natin. Tama po ba? May mga panahon sa buhay natin na may gusto tayong isang bagay pero ayaw ni Lord. Kung talagang tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay, hindi na masusunod na yung gusto mo, kundi yung gusto na niya. Masakit yun. Amen. Masakit yun. Pero hindi mag-uutos ang Diyos na maghiwalay kayong mag-asawa. Amen? Pastor, pumunta dito mag-asawa. Pinaghiwalay na kami ng Diyos. Hani kayo at namaumpong po ulo nyo. Hindi mag-uutos ang Diyos na paghiwalayin ng mag-asawa dahil siya yung nag-isa. Amen? Malinaw sa Biblia yun, mga kapatid. At ang iuutos lang sa atin ng Panginoon ay yung mga bagay, ulitin ko lang, na ikabubuti mo. Maaaring sa una parang hindi mo maunawaan, malabo sa iyo dahil parang, Lord, panibago na naman, ulitin ko lang, hindi mag-uutos ang Diyos para ipahamak ka, kundi para baguhin, i-promote ka at ayusin. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Minsan lang mahirap tanggapin dahil bakit to? Minsan hindi natin saklaw at abot yung unawa ng Diyos. Kaya nga tao po tayo. Okay. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay. Mateo chapter 7 verse 21, mga kapatid, sana pag-uwi ninyo, maalala nyo yung verse na to. Ito yung pinaka-paborito kong verse, isa sa pinaka-paboritong verse sa Biblia. Ito, Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit sa dami nating mga Kristiyano sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may pinakamaraming Kristiyano, kaya nga ang ating bansa ay tinawag na Christian country. Andito sa Pilipinas, ang pinakamarami hong mga labi na nagsasabing Panginoon nila si Jesus. Pero bakit sa panahon ng politika, nag-aaway-away sila? Salamat sa Diyos, dito sa simbahan, wala akong narinig ni isa na nag-aaway. Dahil siya ay pula, yung isa ay pink, ako ay blue. Pastor, di ka na talaga maayos. Blue ka. Ano? Dahil basta kulay, mag-aaway-aaway tayo. Pinatunayan na, sabi ng isang pastor nag-post kanina sa Facebook, sabi niya, ngayon natin nalaman na napakaraming mga tao, ang daming mga salita, pero hindi nila alam yung sinasabi nila. Tama? Kasi yun, tulad ng sinabi ng isang babae ata yun, Panginoon, pag hindi siya nanalo, wala talagang Diyos. Mali yung sinabi niya. Amen? Kaya nga may nanalo dahil may Diyos. Diyos ang pumili. Okay. Okay, balikan ko lang ha. Hindi lahat ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Mga kapatid, kaharian ang inaalok ng Diyos sa atin. Doon tayo titira na magkakasama at hindi na kailanman maghiwa-hiwalay. Kaharian sa langit, mansyon ang bahay mo. Sarap na, no? Tayo dito ho, sino na dito kapatid natin may mansyon na? May nagpapagawa, pero hindi pa mansyon. Kapatid, ang alok ng Diyos sa ating kaharian, at sa kaharian, ang bahay mo, mansyon, hindi pipitsugin. Yan ang inaalok ng Diyos, sapagkat ang kalsada sa langit, ginto. Walang magnanakaw doon. Amen? Inaalok ng Diyos sa atin, ulitin ko lang, kaharian, hindi ito bayan. Hindi ito bayan, hindi ito city, ang inaalok ng Diyos, kaharian, at itong kaharian, yari na. Inaantay na lang ng Diyos kung kailan yung right time mo para mapuntahan mo yung mansion mo. Kapatid, huwag ka nang aalis sa Panginoon. Maawa ka sa kaligtasan mo. Okay, balikan ko lang. Hindi lahat, mga kapatid. Amen. Ang ibig sabihin ng salitang sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ito na. Ang pinaka-the best na inuumpisano natin sa paglilido ng isang simbahan, tinuturuan natin ng mga kapatid natin makinig ng salita ng Diyos. Yun ang pinakaunang mo magagawa. At pangalawa, kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, pangalawa ho, siya yung nagsasagawa ng mga napakinggan niya. Lugi yung mga taong nakikinig lang pero hindi nagsasagawa. Ang tawag ng Diyos sa mga taong ganon, mandaraya. Napakinggan mo yung salita ng Diyos. Pero hindi mo sinagawa yung napakinggan mo, sabi ng Panginoon, madaya ka.
Kasi bakit? Nalaman mo yung katotohanan, pero yung katotohanan hindi mo ginawa. Sa Diyos pala, katumbas nun, mandaraya. At wala sanang ganun sa atin dito, mga kapatid. Ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, nagsasagawa ng mga napakinggang salita ng Diyos, at last, tumutupad sila sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko lang mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay napakahiwaga. Yan yung isang bagay na hindi natin maunawaan, pero sana masapul natin kasi mas maganda ang gusto ng Diyos kaysa gusto natin. Lalo na yung mga nanay, mga tatay, alam kong may gusto kayong mangyari sa mga anak nyo. Pero payagan nyo ang Diyos na hindi yung gusto nyo mangyari, kundi yung gusto ng Diyos na mangyari sa mga anak nyo. Di ba mga magulang natin, may plano sa mga anak natin. Walang magulang na may planong masama sa kanyang anak, ganun din ang Diyos, mas higit pa. Amen? Mayroon ba dito magulang ng plano sa kanyang anak? Anak, medyo macho ka, palaki-laki ka pa ng konti, pupunta tayo sa Ulysses. Ulysses ba yun? Walang ganun. Nai-apply niya doon sa sa bar ang kanyang anak para sasayaw doon. Walang ganun magulang na nasa katinuan na may planong masama sa kanyang anak. Mga kapatid, mas the best ang plano ng Diyos sa ating mga anak niya. Mas maganda. Okay last. Panghuli na pala agad to. Ang pinaka-last o palatandaan na ang isang tao ay para talaga sa Diyos, ito yung pinaka-pinali. Ito yung mga taong nananatiling tapat sa Diyos hanggang wakas. Kahit napakaraming pagsubok, hindi ka naaalis sa Diyos dahil alam mo sa Diyos may solusyon. Amen po ba? Ang hirap nung iba nung una na nampalataya sa Diyos, nag-pray siya, Panginoon, pagpalain mo ako, pinagpala ng Diyos. Ngayon, yung pagpapala niya, unti-unti nauubos, unti-unti nawawala yung lakas niya, nagkakasakit siya, unti-unti nagda-down sa Diyos. Hindi niya alam, babaguhin ng Diyos yung panibagong tugon naman ng Diyos sa kanya. Ang Diyos nagpapakilala sa atin na hindi lang siya provider, siya rin ay healer. Ang Diyos natin ay manggagamot din, mga kapatid. At ang kagandahan nga sa Diyos, pag sa Diyos ka nagpagamot, wala nang bayad, ano pa? Grabe ang kagalingan. Sa Diyos walang bayad Tama po ba? Pag ang mga doktor wala nang kakayanan, hindi na kaya ng kanilang isip, hindi na kaya ng gamot na reseta nila, ano sabi ng doktor? Lumapit ka na sa mas magaling. Sa Diyos natin. Ang doktor ay may Diyos din. Na kapag wala na, sagad na ang alam nila, lalapit na sila sa Diyos at ituturo nila yon sa mga tao may taning na ang buhay at yung mga may taning ang buhay na lumapit sa Diyos, hindi lang basta gumaling, humaba pa ang buhay. Marami na nagpatotoo niyan. Ang Diyos natin, hindi lang siya doktor. Siya ay Diyos ng milagro. Patay, kaya niyang buhayin. At isa na tayo doon sa mga binuhay ng Diyos. Tayo ay sa harapan ng Diyos, patay spiritual. Ibig sabihin ng patay spiritual, gumagalaw ka lang, pero wala kang relasyon sa Diyos dahil malayo ka sa Diyos. Ngayon kapatid, buhay ka na kasi ang lapit-lapit mo na sa Diyos. Ang lapit-lapit na. Ang bibig natin at ang ating puso halos magkalapit. Isang dangkal lang ang layo para pag nagpipray ka, isama mo ang puso mo. At hindi lang puro salita. Okay. Mateo chapter 23 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang, okay, ulitin ko lang, ang siyang maliligtas. Pastor, ano sinasabi ng Panginoon? Hindi yung sinasabi dyan na manatiling tapat sa simbahan, hindi yung sinasabi ng Diyos dyan na manatiling tapat sa pastor, ang sinasabi dyan manatiling tapat kay Jesus habang buhay ay siyang maliligtas. May mga kapatid tayo, nagpatotoo yung isang ate dito kanina na isang araw magtatrabaho na siya at hindi niya alam kung paano niya gagampanan yung lingguhan niyang pagsisimba. Pero ang pinangako ng Panginoon sa atin, hindi naman lagi yung pagsisimba. Yung pananatili mong tapat sa Diyos. Ano ibig sabihin ng tapat? Tapat ka na naglilingkod sa Panginoon sa lahat ng larangan ng buhay mo. Alam niyo sa pagtatrabaho natin, sikapin mo magmandaya. Dahil kahit sa trabaho, pwede mo mapaglingkuran ng Diyos. At pag nakita ng mga katrabaho natin may Kristo ka, gagayahin ka nila. Kasi bakit? Nakikilala si Kristo sa iyong buhay. Nananatiling tapat sa Diyos hanggang wakas, sabi dito, ito yung mga taong matatatag. Ito yung mga taong, malalakas. Ito yung mga taong matatapang. Ang mga anak ng Diyos ay kailangan matatapang. Hindi yung masama ang mga salita ang lumalabas sa bibig nila. Ibig sabihin ng salita matatapang, pag may mali, naninindigan sila, na doon sila sa tama. Ay doon sa sinusupil nung naninindigan sa tama, ang pakiwari nila, napakasama naman ang ugali nito. Yan ang aking suffering ng mga nagdaang araw. Mayroong bumubulong sa akin na masama talaga pastor ang ugali mo. Sabi ko, Lord, kung masama ugali ko, wala nang isang pupunta dito sa simbahan.
mas pinapanaig ng Diyos ang boses ng, yung boses ng mga tao kaysa boses ng demonyo. Kasi kung nagpadala ako, alam nyo, dali lang maging masamang tao sa totoo lang. Napakadali maging masamang tao sa harapan ng mga tao. Siraan mo lang yung katabi mo. Ang sama mo na. Tama? May chismosa po ba dito? I-chismis mo lang ang isang tao na mali, kung may dagdag na, masamang ugali yun. Kaya nga sa simbahan natin, kung mayroong man nakasakit sa atin, ulitin ko lang, kalimutan na natin, mahalin na natin. Yun ang pinakasusi daw ng lahat. Love conquers all. Hindi natin kaya yun basta-basta, malibang itinuro sa'yo ng Panginoon. Kaya mo bang mahalin yung mga taong galit sa'yo? Kung wala kang Kristo, hindi mo kaya. Pero kung may Kristo ka, kaya mo. Pastor, pinag-uusapan kami. Anong gagawin natin? Pinag-uusapan tayo, pag-uusapan din natin sila. Bakit hindi na lang natin sila mahalin? Pastor, paano? Sa pamamagitan ng pananahimik, pwede mong i-show, ipakita ang pag-ibig mo sa Kanya. Mamaya paki-check ninyo mga post sa Facebook. I-check nyo rin yung post ko. Kung ako ba'y nagpapatama, o talagang ang motibo ko lang ay mag-impart sa iba na maayos na kaisipan. Tingnan nyo ang mga post ko. Doon sa mga, pastor, baka nagpapatama ka, basahin nyo lang ho. Kasi ang post ko araw-araw, hindi ho yan, walang tigil. At may maaari magsasabi, pastor, pinatamaan mo ako, hindi ikaw. Sa dami nyo nagbasa niyan, ba't ikaw tinamaan? Yari ka. Ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay matatatag, malalakas, matatapang, at last, matatagumpay. Wow. Pinakamaganda hong makita sa ugali ng mga anak ng Diyos, matatagumpay. Kahit lugmo ka na, hanggat di ka sumusuko, dahil alam mong si Jesus ay nasa panig mo, panalo ka pa rin. Amen. Si Jesus, ang dami na gano'n kay Jesus. Yang ginawa sa iyo ng ama mo, sabi ng mga tao, sabi ng isang nakapako, kung talagang anak ka ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, at iligtas mo rin ako. Isipin mo kung gaano kasama yung ugali ho nung isang nakapako. Imbis na sabihin niya, diba yung isa nasa kanan, Panginoon, inaamin niya na agad, tinanggap niya na agad si Jesus Christ bilang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo dun sa paraiso. Sabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Bakit to? Nagpakababa yung tao. Isa sa pinaka-the best na magagawa natin ngayon, sa panahon na may pagsubok, pinaalala sa akin ng Panginoon, kanina ba nag-worship? Tulo na tulo ang luha ko, kasi bakit to? Para akong pinagtutulong-tulungan ng mga nagdaang araw. Pero sabi nung kanta, I surrender all. Isuko mo sa Diyos ang lahat. Naalala niyo si David, mga kapatid? Si David ay, may isang pinuno o hari na inggit sa kanya. Anong ginawa ni David? Imbes na patulan niya yung hari, naghanap siya ng kuweba. Sabi niya, Lord, pwede po ba akong magkubli? Naghanap siya ng kuweba na doon sa magiging safe. Kasama niya mga sundalo niya, around 2 to 300 soldier, kasama niya. Nandun siya sa kuweba ng Adulam, at doon, nagpipray siya sa Panginoon lagi. Dumating ang panahon na yung kanyang kaaway, pumunta doon sa kuweba. Kinabahan siguro si David at that time, andun ang kaaway ko. Nagpupupo. Yun ang pinakamabahong doon, mababasa nyo sa Bible. Sa Bible may tumae. Sorry po, meron talaga ho. May isang hari na, ang dumi ng Bible na yung kasinataian niya. Andun sa harapan ni David, sabi biglang kumabog ang puso niya, at parang sinasabi ng sundalo sa katabi niya, patayin mo na. Sabi ni David, pinatay niya si Goliath, yun ay napakaliit nun, kaya niya patayin. Pero alam niyo, lumagay sa puso ni David, hindi ko pwede saktan itong tao na to kasi pinili pa rin ito ng Diyos. Ang ginawa niya, pumunta sa likuran nung dumudumi na hari, pinuwanan niya ng pilas yung kanyang robe. Pagpilas niya ng robe, ano nangyari kay David? Grabe ho ang pakiramdam niya. Para ho, ang sama-sama ng ginawa niya. Kaya iyak siya ng iyak, sumigaw siya, sabi niya, mahal na hari, ako po yung anak niyo si David. Ito, nagpapatunay, itong laylayan ng iyong robe, nagpapatunay ito na wala akong pakay na masama sa iyo. Ikaw ang masamang ugali. Sorry, walang ganon. Dagdag ko na lang. Pinapatunayan ni David na nagkamali yung hari, siya masama ugali at hindi si David. Bakit to? Si David iwas ng iwas para hindi siya magkasala sa harapan ng Diyos. And true enough, ano nangyari ho? Ipinaghiganti ng Diyos si David. Namatay yung hari. Ang Diyos ang maghihiganti sa atin sa kamay ng ating mga maaaring sabihin natin kaaway. Pero tulad ni David, gayahin natin ang kanyang puso, mahalin natin kahit yung mga taong binabantaan ng buhay natin.
Kasi ang Diyos buhay para ipaghiganti ho tayo. Yung mga nasasaktan dyan, buhay ang Diyos. Babalik ta rin yan senaryo, ikaw naman isang araw ang panalo. Tandaan mo lagi may dulo. Kung nasa gitna ka pa lang, wag mo sabihin sa Diyos, talo na ako. Nasa gitna ka pa lang, ang dulo, andun yung winning, andun yung reward sa dulo. Tapusin natin, no? Ang mga anak ng Diyos, matatatag, malalakas, matatapang, at matatagumpay. Kaya ka nakakangiti kahit may pagsubok, dahil anak ka ng Diyos, hindi ka talunan. Paalala, maraming mga tao ang nag-aakalang sila sa Diyos na, pero hindi naman makita sa kanilang buhay ang bunga. Mga kapatid, pag talagang sa Diyos ka na, may bunga. Amen? May bunga. At ito mga nagdaang araw, sabi ko lang talagang, ang gusto ng kaaway, dahil may mga ginagawa ang kaaway na masama, gusto ng kaaway, patulan mo na to. Pumasok ka na sa gantong asal, patulan mo na. Sabi ko, Lord, anong pinaka-the best kong magagawa? Sabi ng Diyos, manahimik ka. Huwag ka maglalabas, manahimik ka. Manahimik. Isa pala sa pinaka-powerful na sandata ang pananahimik, dahil sa panahon na nanahimik ka, maingay ang Diyos. Maingay ang Diyos. Dahil bakit hindi ka ipapahiya na nagtitiwala sa Kanya? Maingay ang Diyos sa panahon na nanahimik ka. Sa panahon na ikaw ay nangihina, sa panahon na ikaw ay parang talunan, malakas ang boses kasi ng kaaway. Pero sa panahon na naniniwala ka sa Diyos, tameme ang kaaway. Bakit to? Grabe naman to. Problemado na, may pagsubok na, naniniwala pa rin sa Diyos. Kagaya tayo ni Job dapat. Matapos lang natin ang pagsubok, doble-dobleng pagpapala ang magkakaroon tayo. Amen? Dapat makita sa bunga ng mga tunay na nasa Diyos ang kanilang mga buhay. Okay, tandaan, mga kapatid. Alam ng Diyos yung mga taong para talaga sa Kanya. Huwag natin husgahan yung mga taong hindi nagsisimba na sabihin natin, ay, hindi na sila ligtas. Wala kang karapatan, husgahan ng tao dahil hindi natin yun. Trabaho ng Diyos manghusga. Alam ng Diyos yung mga taong para talaga sa Kanya. May mga taong hindi pa nagsisimba, ayaw kay Kristo, ayaw magsimba, hindi gusto ma-born again. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, alam na ng Diyos yung para sa Kanya. Maraming mga tao ay matitigas, pero dahil alam ng Diyos kung sino yung para sa Kanya, hindi sila mamamatay na hindi nila nakikilala si Jesus at hindi tinatanggap si Jesus. Roma chapter 8 verse 29a, sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Pagsilang pa lang ng bata, alam na ng Diyos. Ay, itong bata na to, mabait to sa una. Okay, pag lumalaki to, magiging makulit to. Pagdating sa pagiging makulit, magiging mabait naman. Pagdating na naman sa pagbibinata, tarantado. Pero pagdating sa dulo, magpapastor. Mahirap manghusga sa ayon sa nakikita. Kilala niyo si Baron Geisler? Kagagraduate lang niya ng Bible School. At ang sabi niya nung isang nakarang interview niya, sa panahon ngayon, anytime pwede na ako magpastor. Kasi graduate po siya ng Bible School, pwede siya magpastor. Pero ang sabi niya, na natandaan ko, gusto ko pang magpaturo ng maayos pa ang buhay ko. Ano si Baron Geisler? Barumbado, adik, masamang tao, pero binago ng Diyos dahil walang imposible sa Diyos. Amen? May kilala ka bang tao na parang natigas nito, pastor? Binago ka nga ng Diyos eh. Kayang-kaya ng Diyos yan. 2 Timoteo chapter 2 verse 9, ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. Huwag kang mag-alala. Kung hindi pa ang pamilya mo ay sa Diyos, kilala na ng Diyos sila. Pastor, paano to? Yung pamilya ko, hindi ko pa rin nailalapit sa Panginoon. Ulitin ko lang, kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. May mga tao, pasensya na, may mga tao mong tumatanggap lang sa Diyos, patapos na ang hininga nila. Marami yung mga taong tumanggap kay Jesus ng tunay nung last breath na nila. Sabi nila, Panginoon, patawarin mo ako at ito ay nangyayari pinakamarami sa ospital. Doon ho nangyayari ang tunay na kaligtasan maraming beses sa ospital, hindi sa simbahan. Dahil sa simbahan yung nagko-confess dito, o yung mga lumalapit dito, maaaring napilitan dahil sinabi ng pastor, natanggapin mo si Jesus. Pero sa ospital, sila na mismo nagkukusa, babalik na ako sa Diyos. No choice na ako. At sa panahon na tinanggap nila si Jesus, sa huling hininga nila, yung kaligtasan ay matatanggap nila. Kagaya nung taong napako sa krus na niligtas ni Jesus. Amen. Sabi dito, at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Isa yan sa palatandaan. Alam ng Diyos sa mga taong para talaga sa Kanya, dahil ang mga taong para talaga sa Diyos, lumalayo sa kasamaan at di na nagpapatuloy sa kasalanan. Yun ho ang kaibahan natin mga born again.
May mga panahon na aalukin tayo ng sanlibutan, aalukin tayo ng mga barkada natin, pero ang kaibahan nun sa atin, nakikita sa atin yung pagbabago. Kasi bakit ang sabi doon, no? Tayo ay lumalayo sa kasamaan at di na nagpapatuloy sa kasalanan. Unang Juan chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. Tayo ay na born again dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sa ating buhay. Ulitin ko lang, hindi natin kaya baguhin ang sarili natin. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi, maliban tulungan tayo ng Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Mayroon na dapat tayong boundaries, mga kapatid. Dapat lilimitahan na natin ang ating mga sarili. Sinabi ng ating Ama, wag na dyan sa dumi. Di ba ho ang baboy? Naalala nyo, dalawang example sa Biblia na napakarumal-dumal ay yung ginagawa ng baboy. Anong ginagawa ng baboy? Paliguan niya na may-ari. Pagkatapos nakatalikod lang ang may-ari, anong gagawin ng baboy? Naghahanap siya ng lubluban. Sayang ang paliligo. Espiritu ho yun. Ibig sabihin, may ganong uri ng tao na kagaya nun sa baboy. May pangalawa na pinakamasama sa lahat ng masama. Espiritu ng aso. Yung aso, pasensya na, susuka yan. Talagang itutuloy niya, susuka siya. Parang kanina yung pusa. Hihigupin niya uli yun. Diba na-imagine nyo mamaya pag kumain kayo ha? Yung aso ganun no? Ang aso susuka yan. At once na wala siya makitang pagkain, babalikan niya tayo mga anak ng Diyos ay dapat huwag sanang maging kagaya niya. Yung baboy at saka yung aso ay mga espiritong hindi dapat nakikita sa atin. Once na nilinisan ka na ng Diyos, huwag mo nang hanapin yung lubluban para maging madumi ka. Once na isinuka mo na yung isang kasalanan, huwag mo siyang babalikan. Dahil bakit? Kadiri. Tayo nga ho, literal, nasusuka. Pero sa Diyos, talagang karuman-duman po yun. Huwag na sana, no? Sabi ng Biblia, hindi na dapat tayo maaaring magpatuloy sa pagkakasala dahil tayo mga anak ng Diyos. Una, nakakahiya sa harapan ni Lord. Pangalawa, bubulihin ng demonyo o ni Satanas ang Diyos, nasasabihin niya, ganyan ba yung anak mo? Huwag naman sana mo dahil sa atin, magbuli yung Diyos natin. Amen, no? Pangatawanan natin na kung talagang binago na tayo ng Diyos, ay manatili na tayong bago sa harapan ng Diyos. Mahirap ipakita ho ito. Dahil ang mga tao sa paligid natin, yan ang hinahanap nila. Asa na yung bago? Dapat bago na tayo magsalita, bago na tayo, iba-iba na ho, dapat ang asal natin ay naka-connect na o nakalinya na doon sa gusto niya. At may mga panahon, sa totoo lang ho, kaya tayo nagkakatisuran dahil umaalpas pa rin tayo minsan. Ito yung tamang salita, pero umaalpas pa rin tayo. Kaya nga talagang kailangan natin ng Diyos para lagi magpaalala sa atin. At ginagamit ng Diyos, yung katabi mo para ikaw ay pangaralan. Mahirap pag ang katabi mo na nagsabi, no? Pero kailangan natin tanggapin. Unang 1 chapter 5 verse 18. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Aaraw-arawin tayo ni Satanas. Grabe naman no, ang ugali ni Satanas, aaraw-arawin ka niya. Isa sa ito may magandang ugali si Satanas. Pasensya na doon sa mga against. Ang pinakamaganda sa ugali ni Satanas, siya yung Satanas, siya yung demonyo na hindi sumusuko hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Yun, sana ang gawin din natin. Sa Satanas talagang hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka nakakabalik sa kanya dahil tayo dati sa kanya. Araw-arawin ka niyan. Kaya nga sabi ng 1 Peter, ang dyablo ay parang liyong umaatungal at naghahanap siya lagi na masisila. Araw-araw yun. Kapatid, pag yung pamilya mo ay lagi nagtatalo, nag-aaway, tuwa siya. Dahil madali na niyang pasukan ang ating mga puso na tayo magkagulo ng lubusan. Pero hindi siya mananalo kapag mayroong tatayo doon at papasukan ang kanyang puso ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal sumisira ng kaguluhan. Sarap sa pakiramdam, Okay, hamon. Ang hamon sa atin una, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at manalig tayo sa Kanya ng buong puso. Pangalawa, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at lumayo tayo sa kasamaan. Pangatlo, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At ito ang pinakahuli mga kapatid, manatili tayong tapat sa Diyos hanggang wakas nang tayong lahat ay maligtas.
Ito ang mensahe ng Panginoon na gusto kong ipaalala sa iyo. Yan ang mga katangian na yan ay mga katangian ng mga taong para po talaga sa Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen o? Sige po tayong lahat ay tumayo at minsan pa ho mayroon tayong special na awitin na ibibigay muli sa ating Panginoon. Amen po.